Sulit po yung nakukuhang bayad po ng Solicitor General dito kay Bongbong Marcos kasi hirap na hirap po siyang ipagtanggol itong si Bongbong Marcos dito sa nakasampang kaso dito sa Supreme Court tungkol nga dito sa maanumalya o yung pinakakorap daw na budget na pinirma sa kasaysayan ng Pilipinas. Alam niyo kasi bilang abogado na naririnig natin sa mga pelikula, dapat kinikwento ng buo lahat, walang tinatago yung kanyang kliyente para may pagtanggol ng maayos doon sa korte. Kaso sa nangyayari ritong sa oral arguments, mukhang hindi pa kinikwento, wala pang binibigay na detalyadong nangyari doon sa national budget. Kaya hirap na hirap po yung Solicitor General na sagutin yung mga tanong sa kanya ng Supreme Court Justice na si Leonen. Ngayon, itong oral arguments, kasi sinasabi nila na wala raw kinalaman si Bongbong Marcos doon sa mga blank item o yung mga ibang mga insertion dahil parang pinagmalaki niya yan, 'di ba? Binasa daw niya, may binito pa nga siyang mga line item doon. So kumbaga yung sa corruption wala siyang kinalaman at wala siyang alam sa mga nangyayari sa national budget natin. Dito nangyari pa nga parang inilaglag pa rito ni Bongbong Marcos yung DBM Secretary si Pangandaman para alam niyo yun, may iwas yung sarili niya. Kasi sinasabi nila rito na na parang hindi daw ino-authorize ni Bongbong Marcos yung mga special allotment, yung SARO, kung bakit yung tawagin. Wala raw basbas yun ni Bongbong Marcos nung inirelease yung mga budget para alam niyo yun, may encash na yun at yun nga yung may lagay na sa mga mali-maleta siguro. Ito yung sinasabi ni Saldico na para ma-deliver na yung mga pera sa mga personalidad. So dito maririnig natin na kumbaga wala nang kawala si Bongbong Marcos na talagang meron siyang alam sa nangyaring korupsyon dito sa national budget. At makikita rin din natin dito na talagang hirap na hirap sagutin ng Solicitor General yung mga katanungan dahil nga marami siyang kumbaga maraming hindi pa binabanggit o marami pang hindi binibigay na detalye yung administrasyon ni Bongbong Marcos. Kaya parang nagiging clueless dito yung Solicitor General. So ito panoorin po natin kung paano po ilaglag ni Bongbong Marcos ang DBM si Pangandaman para maligtas yung sarili niya. At sinasabi nga na rito na talagang may kinalaman ng presidente sa mga nakawan dahil nga yung budget talagang kasama siya sa mga pumipirma at ito kumbaga meron siyang knowledge dito, kumbaga alam talaga niya kung ano yung nangyayari sa national budget natin. So ito panoorin po natin. Pero syempre kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka naman pwedeng pakipindot po muna yung subscribe button at the same time palike na rin po ng video, wala namang pong bayad dyan, kaya pindot na. So ito panoorin po natin. Now, you mentioned in Annex K that the President does not participate for the release, correct? So I flashed the paragraph in your Annex K. Pursuant to the special provisions of the UA under the General Appropriations Act, prior approval by the President is not required for the release. This is from your compliance, correct? Correct, Your Honor. Do you refer to the GAA 24, 25, and 26, all of them? So ito ang konteksto kasi nito doon sa unang oral argument, kasi pangalawa na to Doon sa unang oral argument, sinasabi nila na wala raw kinalaman si Bongbong Marcos doon sa pag-release ng special allotment for special allotment release order, SARO. So pinalalabas sila rito na ang nag-implement lang daw niyan is yung DBM Secretary. So hindi raw alam ni Bongbong Marcos, hindi daw, walang pirma, parang ganun, hindi ina-acknowledge ni Bongbong Marcos. So yun yung ina-argument ni Solicitor General. Pero yan sinoplak ni Supreme Court Justice Leonen. So ito pakinggan natin, tuloy natin. Yun lang yung naging konteksto para medyo baka naguguluhan kayo saan ba nagsimula. So yun po yung pinaka-konteksto po niyan.
sinasabi lang po dyan na talagang wala daw kinalaman si Bongbong Marcos doon sa pag-release ng pera ng DBM. Of them. May I confer with my team? My recollection is that yes, the answer is yes. 2024, 2025, 2026. So it is your position that under the law, the GAA, the buck stops with the DBM, the president need not approve the SAROS, correct? Correct, Your Honor. In other words, the DBM secretary is no longer alter ego of the president. The DBM secretary is co-equal with the president. Or is that a mistaken assumption? What I could say is that the GAA has authorized the DBM or designated the DBM secretary to be the one to perform this responsibility. She reports to the president? Yes, Yes, Your Honor. and the president, therefore, as the chief executive, and there is only one chief executive Correct, in Your the Constitution. The president can tell the DBM, don't do that, or the DBM secretary can consult with the president, correct? Correct, Your Honor. And the DBM secretary is accountable to the president, correct? Correct, Your Honor. Yes. Now, let us look at the 2024 provisions of the GAA on unprogrammed funds. And you will note here that in the special provision, it says, subject to Section 35, Chapter 5, Book 6 of Executive Order 292. You confirm that this is in the 2024 GAA. Yes, Your Honor. And looking at Section 35, Chapter 5, Book 6 of Executive Order 292, we find there that, that all requests for special allotment release orders must be accompanied by a special budget to be approved by the President, correct? Section 35, Chapter 5, Book 6, Executive Order 292, or our Administrative Code referred to in the 2024 GAA. It says to be approved by the President, correct? Correct, Your Honor. So, are you now saying, or am I mistaken, that if the DBM has approved SAROS under 2024 without the explicit approval of the President, then we have violated a special provision in the GAA, correct? May I confer with my team, Your Honor, so that I will not... Tingnan nyo, di ba, nahirapan na sagutin ni Solicitor General yung tanong ni Justice Leonen. Kasi napakalinaw eh. Hindi pwedeng mag-release ang DBM nang walang pirma ni Bongbong Marcos. Kasi ang ina-argue ni Solicitor General na binigyan daw ng kapangyarihan ng GAA o yung General Appropriation Act ang DBM na magdesisyon kung anong gagawin sa national budget natin. So, sinasabi din nila dito na wala raw kinalaman na si Bongbong Marcos pagdating sa pag-i-implement ng General Appropriation dahil kumbaga ang full authority nasa DBM na. Pero ang pinupunto ni Justice Leonen, hindi naman co-equal ang DBM at ang presidente. Kasi ang DBM is under ng Executive Department ni Bongbong Marcos. So, lahat ng dapat gawin ng DBM, kumbaga, kailangan dumaan kay Bongbong Marcos whether ituloy o hindi, di ba, kung ano yung magiging kung paano i-implement yung mga proyekto, dapat may alam o dapat meron munang clearance galing kay Bongbong Marcos. So, dito nahuli na si Bongbong Marcos talaga yung may kinalaman dito sa pagre-release ng SARO. Pero dito pinipilit pa rin ni Solicitor General na ang DBM ang kumilos para i-implement yung mga proyekto ng SARO. Pero binara siya rito ni Justice Leonen kasi nga nag-report pa rin naman yung DBM sa presidente. So hindi sila co-equal. Kaya rito nakita niyo, 'di ba, hindi na nakasagot si Solicitor General sa mga tanong ni Justice Leonen. So tuloy po natin. I will not risk a misunderstanding Yes. in my answer. Your Honor, our DBM representative is clarifying that what is
referred to in the GAA, in the 2024 GAA, is the presidential approval refers to the special budget request, which is a documentary requirement that happens before the issuance of a SARO. Okay, so in other words, the President approves the special budget request, and then it goes to the DBM Secretary, and the DBM Secretary approves the SARO, correct? Yes, Your And Honor. the DBM Secretary, because she has the approval power, can actually not approve if she wants to, correct? Correct, Your Honor. So, In other words, the DBM Secretary can overrule the President of the Republic of the Philippines, correct? Kasi sabi nyo, mauna si Presidente sa special budget request. I-approve ni President. Pagbaba sa DBM Secretary, because you are saying that the GAA says that it is the DBM Secretary that approves the SARO, the DBM Secretary can say, sandali lang, wag muna. for reasons, Your Honor, so for example, if there are submissions that haven't been received, if that is a correct, So it makes sense that the Statement. higher authority approves first the conditions before the lower authority approves the entire thing. In other words, the Chief Justice should first approve a travel authority before our Chief of OWAS will actually do the final. So, napakalinaw po na walang kapangyarihan yung DBM. Kung parang pinalalabas nga nila rito na yung DBM lang ang kumilos para i-disburse yung pera ng administrasyon ni Bongbong Marcos at talagang naka-hands off si BBM. Pero ang punto rito ni Justice Leonen na nagre-report pa rin naman yung DBM kay BBM. So, kung ano yung kilos ng DBM, may basbas yan ni Bongbong Marcos. Kaya rito, huling-huli na talaga rito na si Bongbong Marcos talaga ang may pinaka-liable sa nangyayaring nakawan sa bansa natin dahil siya mismo ang pumipirma ng SARO. So, malamang sa malamang to, isut sa banga to, pagbaba ni Bongbong Marcos sa kanyang pwesto at si Sara Duterte na naging presidente, ang daming kakaharaping kaso ni Bongbong Marcos at mahihirapan ng kumuha to ng abogado dahil nahihirapan sila ipagtanggol dahil hindi nagtitel all, nagsisinungaling sa lahat ng bagay, nagsisinungaling si Bongbong Marcos para ipagtakpan yung sarili niya. So, yan ang aabangan natin sa mga susunod na araw kung ano pa itatakbo ng oral argument sa Supreme Court tungkol dito sa pinakakurap na budget ng ating bansa. So hanggang dito lang po muna. Maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.